Nung mga nakaraan na nag-upload ako ng mga vlog na nagrebanan kami ng kaibigan ko, tapos nireban ko din yung pamangkin ko. Sa parehas na vlog ko na yon, marami ako nagbabasa na gusto nila magpareban sa akin. Tapos meron pa ako nababasa na gusto nilang matutong magreban, turuan ko daw sila. And itong last upload ko nga, nareban ko yung pamangkin ko. Doon talaga ako nakabasa na gusto nilang gumawa ako ng step-by-step reban tutorial. Dahil nga malakas kayo sa akin mga mamis, gagawin ko yon ngayong araw dito sa vlog na to. Pero syempre bago ko gawin yon, kailangan ko munang magluto or mag-asikaso ng pagkain namin para tuloy-tuloy yung pagre-reban ko at hindi na ako maabala ng mag-ama ko. Charot! So anyway, ito nga't nagluto na ako ng uulamin namin. Yung last upload ko, ang ulam namin noon, chicken breast na pinartniran nga rin ng sunny side up egg tsaka ng scrambled egg. Pero yung luto ng chicken breast doon, nilagyan ko lang ng salt, pepper at tsaka paprika. Ngayon naman mga mamis, ang luto na gagawin ko dito sa chicken breast na to ay garlic buttered chicken breast. So gaya nga nung last upload ko kay Daddy ulit yung scrambled egg na nilagyan ko lang ng pepper and salt. Sa amin naman ni Atina, sunny side up, pero hindi ko rin nilagyan ng salt. Nung naprito ko naman na yung mga itlog, sunod ko naman na agad na lulutuin itong ang chicken breast. Bali naglagay nga lang ako ng unsalted butter, tapos inilagay ko na nga rin yung maraming bawang. Nung medyo naluto na yung bawang, naglagay na ako ng konting toyo lang, tapos isang kutsara na asukal. Pagkatapos nga nun ay hinalo-halo ko lang, tapos sinunod ko na ngang ilagay itong mga hiniwa-hiwa ko na maliliit na chicken breast. Mabilisan lang tong luto ko na to mga mami, habang hinaantay ko nga na dumating yung magiging model ko o yung irereban ko. At dahil chicken breast nga yung ginamit kong part ng manok, mabilis lang talagang maluto to, tapos hiniwa-hiwa ko pa, kaya ayan luto na. Nung natapos nga ako magluto, naligo lang muna ako kasi hindi pa ako naliligo ng mga oras na yan. At sakto naman nung natapos akong maligo, saktong mga alas 5 na to, dumating na nga tong kaibigan ko. So bali ito yung buhok niya, nagpagupit muna talaga siya bago siya dumiretso dito. Minsan yun na rin nakita sa vlog ko to na nireban ko siya mga mamis, and dati mahaba yung buhok niya tuwing nirereban ko siya. Ngayon kasi nagpaiksi na din siya. Parang parehas nga kami ng haba ng buhok pero yung sa akin kasi straight, yung kanya ata may pagka, anong tawag doon? Hindi ko alam. Nga pala mga mamis, bago ko sabihin sa inyo yung ginagawa ko rito, yung step by step na ginagawa ko sa pagre-reban, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi po ako professional. Kahit sobrang tagal ko nang ginagawa tong pagre-reban na to mga mamis, hindi ko pa rin talaga masasabi sa inyo na professional na ako. So anyway mga mamis, kung napansin nyo, dinivide ko sa tatlo yung buhok niya, hinati ko sa magkabilang gilid sa harap, tapos dito nga sa likod. Kung nakaranas na nga kayong mareban or kung lagi kayo nagpapareban, alam nyong lagi tong ginagawa sa inyo mga mamis kapag irereban kayo or di naman kaya applyan kayo ng gamot. So gayahin nyo lang yung ganitong way mga mamis kapag magre-reban kayo or meron kayong gustong ireban. Nung na-divide ko naman na sa tatlo mga mamis, kung napansin nyo, dito muna ako unang nag-apply sa likod at bandang ilalim ng buhok. At kung nakita nyo, kumukuha lang ako ng paunti-unti tsaka ako nag-a-apply ng gamot. Sa pag-a-apply naman ng gamot mga mamis, kung nakikita nyo, sinisigurado ko na hindi dumidikit sa anit niya yung gamot na ina-apply ko. May pagkamahapdi kasi yung gamot na yan mga mamis lalo na kung yung ire-reband nyo or kung ikaw ay mabalakubak, kapag dumikit yan sa anit mo tapos natagalan pa yung pagbabad kasabay kung gaano katagal mong binabad yung gamot sa buhok mo, ganun mahapdi talaga sa ulo yan or sa anit. At kung napapansin nyo sa video na to mga mamis, kapag apply ko ng gamot, ang ginagawa ko, yung dalawang daliri ko, parang ginagawa ko siyang gunting. Tapos ayun, talagang kinukuskus ko pa yung gamot doon sa buhok. Para sigurado talaga mga mamis na yung buhok or lahat talaga ng hibla ng buhok ay nalalagyan ng gamot. So anyway mga mamis, fast forward tayo. Kung nakita nyo, tapos na ako mag-apply ng gamot and halos 1 inch ng hindi liit ko ang layo ng gamot doon sa anit. Pero kami talaga mga mamis, hindi na namin yung ginagawa. Pero para maipakita sa inyo dito, yung tamang way ng pag-apply ng gamot, ginawa ko yan. Tsaka kung bago lang talaga or first time yung magre-reban, gawin nyo muna yung ginagawa ko dito sa video. So marami rin ako nababasa na nagko-comment na i-reveal ko daw kung ano yung gamit namin na gamot pang reban. Ito yun mga mamis, yung classic or Verdon series. Matagal na namin tong ginagamit mga mamis, pero dati meron kaming unang gamot na ginagamit, yung Bremod, pero dahil nga mas mahal yon, dito na lang kami sa mas mura. Mura lang yan mga mami, sa Divisoria meron yan or di naman kaya sa mga online meron yan. Bali dalawa ang laman neto, 1 at saka 2. Yung una kong in-apply ay yung number 1. Bali yung number 1 pala mga mamis, yung unang gamot na in-apply ko masakit sa ilong niya, may pagkabaho-baho yan. Pero yung number 2 naman medyo mabango-bango na yan. Kung tatanungin nyo naman ako mga mamis kung ilang minutes yung babad niyan, ako dahil nga matagal naman na ako, nasanay naman na ako, 45 minutes yung babad ko dyan sa kaibigan ko. Pero kung bago pa lang kayong magre-reban at first time nyo pa lang,
sundin nyo na lang yung instruction sa likod ng karton kapag bumili kayo ng gamot na yan. After 45 minutes mga mamis, chinek ko na yung buhok ng kaibigan ko. Kung nakita nyo, parang lumambot siya. Kapag ganon, pwede na siyang makalbo. Hindi, charot lang. So kapag ganon, pwede nang banlawan. Pero dahil first time nyo pa nga lang magre-reban, and siguraduhin nyo na yung ire-reban nyo mga mami, sobrang close nyo. Halimbawa, sobrang close na kaibigan, pinsan, or kahit kamag-anak or tita, para kung sakaling pumalpak ang gawa nyo, magtatawanan lang kayo. After 45 minutes nga mga mamis at nakapagbanlaw na siya, ito nga't na-blower ko na yung buhok niya. Tignan nyo naman, ang ganda talaga nung gamot na gamit namin. Blower pa lang yun, pero nawala na yung wavy ng buhok niya at parang bumagsak na agad. Nung natapos ko naman na siyang i-blower, dito naman ako sa sunod, sa mas nakakapagod talaga sa lahat kapag ikaw ay may nire-reband. Ang pinakaunang plancha, kasi mga mamis, dapat talaga ay hindi makapal ang pagpa-plancha nyo dito. Nakikita niyo mga mamis, sinati ko ulit sa tatlo yung buhok niya. Tapos, kumukuha lang ulit ako ng pakunti-kunti at sinimulan ko nga sa likod at sa pinakailalim. Huwag niyo akong gagayahin dito mga mamis kasi kung nakikita niyo medyo makapal-kapal pa yung pagpaplansya ko sa hibla ng mga buhok niya. Kung bago lang kayo nagre-reban at hindi pa kayo sanay, make sure niyo mga mamis na pakunti-kunti lang or manipis lang dapat. Yung nakita niyo unang part na pinlansya ko, hinahati pa talaga dapat yun sa dalawa. Pero dahil nga sanay na ako, medyo kinakapalan ko na. Tapos pinupulido ko na lang ng plancha. Bali ang volume ko pala sa plancha mga mamis ay 220. Tapos kung tatanungin nyo naman kung saan nabibili ang plancha na yan, sa Hortaleza yan mga mamis, nasa 1.5 ata yan. Pero kahit ano namang brandang plancha mga mamis, basta nasa 200 to 220 yung volume ng plancha. So gaya nga na sinasabi ko sa inyo mga mamis, wag nyo munang gayahin itong way ng pagpa-plancha ko, lalo na kung bago pa nga lang kayo magre-reban at hindi pa kayo sanay. Nakita nyo tong huli kong kinuha. Hinahati pa talaga yan dapat sa 2 or 3 para sobrang nipis talaga, para mapulido ang pagkaka-plancha. Pero ako dahil nga sanay na ako mga mamis, at kung nakikita nyo naman kung paano ako magplancha ng buhok niya, talagang pulido at paulit-ulit kong binabalikan. Actually kayo din mga mamis, ganito yung dapat nyong gawin kung gusto nyo talaga na maganda yung kakalabasan ng pagre-reband nyo sa kaibigan or sino man ire-reband nyo. Balik-balikan nyo ng at least 5 beses yung buhok na pinaplancha nyo. Fast forward tayo mga mamis, ito natapos na ako. Sa unang plancha sa buhok niya, kung nakita nyo ang ganda at bagsak na bagsak. Pagkatapos ng unang plancha mga mamis, dinivide ko ulit sa 3 yung buhok niya. Tapos, applyan ko na to ng pangalawang gamot, yung puti. So, kung paano in-apply yung unang gamot kanina mga mamis, ay ganun din yung pag-apply dito sa pangalawang gamot. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, meron naman nakalagay na instruction doon sa karton, pati sa bawat bote ng gamot, kung ilang minutes nyo ibababad yung bawat gamot na ina-apply nyo. So, bale ito nga't natapos na akong mag-apply ng gamot sa ulo niya mga mamis. And gaya kanina, 45 minutes ko nga ulit to binabad. Pagkatapos ng 45 minutes mga mamis, pinagbanlaw ko na siya. At dahil nga hindi lang naman reban ang gagawin ko sa kanya, iba Brazilian ko din siya. Habang nagbabanlaw siya doon, hinanda ko naman na itong gamot pang Brazilian. Bale, ito yung gamit namin. Pero paiba-iba talaga yung gamit namin mga mamis. Bahala na lang kayo kung ano sa tingin nyo magandang brandang Brazilian. Pero itong pagpa-Brazilian mga mamis, ay hindi ko na nga naisama yung step-by-step tutorial neto. Kasi nga, sobrang haba na talaga yung video na to or yung vlog na to. Pero ang ginawa ko dito, after niyang magbanlaw, pinatuyo ko lang or binlower ko lang yung buhok niya ng at least mga 80%. Tapos, tsaka ko in-apply yung Brazilian. Binabad ko lang yung Brazilian ng 1 hour, tapos binlower ko na hindi na binabanlawan ang Brazilian mga mamis. So dahil nga binabrazilian ko siya mga mamis, ay hindi nyo na nakita kung paano yung gagawin pagkatapos mag-apply ng pangalawang gamot na pang-reband. So pagkabanlaw lang naman nun mga mamis, i-blower nyo lang tapos paplansyahin nyo ulit. Pero yung pagkaplansya ang gagawin nyo mga mamis, pagkatapos nyo ngang banlawan yung pangalawang gamot, ay hindi na gaya kung paano ako nagplansya sa unang gamot. Gaya nung ginawa ko kanina, i-divide nyo pa din naman yung sa 3, tapos kahit makakapal na yung pagkukuha nyo ng buhok para plansyahin, kasi pangalawa naman na yon, ayun na yung pinaka-result nun kapag nabanlawan nyo na pagkatapos ng pangalawang apply ng gamot ng reband. Ito na nga yung result ng buhok niya mga mamis pagkatapos ko siyang i-reband with Brazilian.